other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others love song. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
kanluran lahat hahatiran. Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Hilaga, silangan, timog, kanluran lahat hahatiran ng magandang balita. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sinasabi sa aklat ni Propeta Isaiah, may gandang pagmusda ng mga paa na naghahayag ng mabuting balita at nagdadala ng kapayapaan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo maghahati. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo maghahati ng salita ni Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo maghahati ng salita ni Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo maghahati ng salita ni Kristo. Maghahati ng salita ni Kristo. Maghahati ng salita ni Kristo. Yun. Ayusin lang. Sound? Meron na? Meron na? Yan. Good morning, Jesus! Good morning. Maganda umaga, mga kapatid. Kailangan ulitin natin kasi Amen. kanina wala tayong sound. Wala bang sound kanina? Oh, wala. Thank you, Lord. Ayan. Beautiful morning. Kagabi ay umulan. Alam niyo po yung konting ulan na yun ay bumaha na pala sa ibang lugar. Kasi yung si Brother Boy umaten kahapon, di ba? Boy. Serad. Umaten kahapon, may paa na siya. Oh? Oo, kahapon. Tapos, nung pag-uwi niya, after nung fellowship, di ba, sandali lang yung ulan, hindi na daw siya nakadaan. Saan? Inabot na ng baha. Saan? Doon sa Cavite. Bacoor. Papasok daw sa trabaho. Ang ginawa daw ni Sister Mercy, isinakay sa batya. Talaga? Oo. Tapos isinulong doon sa sasakyan, sa Alam mo kayan. kung anong tawag sa mga Pilipino na yon? Ano? Yun yung paksa ko mamaya. WIT. W-I-T. WIT. Ayun. Mga Pilipino. Tayo. Ay. Kasi, alam mo ba ibig sabihin ng WIT? Smart? Smart, sharpness,
Na may humor pa. Bakit ka mo? Sa Bakit? batya eh. Oo nga. Ah, hindi kumamit ng bangka. Hindi. Mga malaking batya. Batya nga, di ba? May maliit pang batya. Wala. Palanggana na yon. Hindi. Alam ko kung ano maliit na batya. Pag sinabing batya, malaki. Pag Pag maliit na batya, palanggana. Hindi. Banchinito. Sige, tumayo muna tayo mga kapatid at tayo umawit kay Lord. Yan. Hindi ako mahihiya kanino man, taas ako'y magpupuri sa Diyos. Hindi ako mahihiya sa inyo. Amen. Yung pangarap ni Arnold, lagi niyang dinadaan sa kanta eh. Mataas ang ating espiritu. Hindi ako mahihiya kanino man, pagkat ako'y magpupuri sa Diyos. Hindi ako mahihiya sa inyo, pagkat ang pinupuri ko'y si Kristo. Purihin ang Diyos, Purihin siya. purihin nating lahat. Matagal na yan, ano? Purihin ang Diyos. Purihin siya. Paano yung tono nun? Tin lahat. Ulit! Hindi ako mahihiya kanino man, pagkat ako'y magpupuri sa Diyos. Hindi ako mahihiya sa inyo, pagkat ang pinupuri ko'y si Kristo. Purihin ang Diyos. Purihin siya. Purihin nating lahat. Purihin ang Diyos. Purihin siya. Purihin nating lahat. Minsan pa, bilisan natin ng konti. Hindi ako mahihiya kanino man, pagkat ako'y magpupuri sa Diyos. Hindi ako mahihiya sa inyo, pagkat ang pinupuri ko'y si Kristo. Purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin nating lahat. Purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin nating Ang Diyos. nating lahat. Magpupuri. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka magkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay Mo'y ibinigay, ano ano pang mang mahihiling, purihin ang Panginoong Jesus. Taas natin! Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin
Itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, anumang mahihiling. purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Muna tayong lahat, mga kapatid. Amen. Yan, tayo magdarasal po muna. Hallelujah, Lord, again and again. Lahat ng papuri parangal sa iyo po lamang. Salamat po, Lord, sa magaan na paggising. At salamat, Lord, sa mahimbing na pagtulog. At salamat din po, Lord, itong araw na to, kayo mangunguna sa aming lahat, sa lahat ng aming gagawin. Again, Lord, sa nakaraan na linggo, kayo po ang pinarangalan by God's grace at ang kalooban mo by God's grace ay natupad sa aming araw-araw na naging pagpapalang pamumuhay. Again, may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and Thank you, amen. Lord. Hallelujah. Magandang umaga kay Sister Linda Gaberia. Oy, Oo. na-operahan na at mabilis ang Thank you, recovery. Lord, sa kanyang successful operation. Ayan, Oo, alam nyo, sobrang thank you, Lord, yun. Kasi medyo, yung kanya, maselan. Ganun pala yun, Minsan, sa sobrang dami ng bato sa gallbladder, nalaglag yung dalawang bato niya sa bile duct niya. Kaya, nagbara. So, dinukot muna yung dalawang bato sa bile duct niya bago siya inoperahan. Magana. O kasi, yun daw bile duct, kung ang kanyang size ay 4, hindi ko alam kung anong measurement, 4, naging 8. Kaya pala, kasi may dalawang bato na nalaglag doon. Kaya mag-ingat sa mga kinakain. Ano ba ang source ng stone sa gallbladder, Tane? Salt? Salt and fats? Most of the time. Mahilig sa maalat. Ano daw? Nabarahan. Nag-bloat nga. Lumaki yung tiyan niya. Pero, hindi dumaloy, no? Amen. Oo, thank you, Lord, talaga. Kaya, glory to God sa successful operation ni Sister Linda. Amen. At good morning din kay Miay. Hoy, Good andun siya morning, Miay. Oo. kahapon. Ay, noong Sabado. Oo, thank you, Lord. Iba yung nagkikita-kita ng iba-ibang area nasa isang lugar. Nakakamusta natin yung bawat isa. At napakagandang makita yung mga kapatiran sa iba-ibang lugar. Ayan. Speaking of,
lugar. Memory verse muna tayo. Okay. Ecclesiastes 4:6. Better a handful with quietness than both hands full together with toil and grasping for the wind. Sa Tagalog naman, mas mabuti pa ang isang dakot na katahimikan kaysa dalawang dakot na puno ng pagpapagod at pakikipaghabulan lamang sa hangin. Tagalog, ano? Ulit. Mas mabuti pa ang isang dakot na katahimikan kaysa dalawang dakot na puno ng pagpapagod at pakikipaghabulan lamang sa hangin. Masyadong maano, no? Ano bang tawag yan? Matalinhaga. Ano? Oo, matalinhaga. Isang dakot na... Katahimikan kaysa dalawang dakot na puno ng pagpapagod at pakikipaghabulan lamang sa hangin. Wag maingay, sabi ni Brother. Oo nga, tama. So bago po tayo dumako sa ating lesson, announcement muna tayo. Hoy! Final. Final announcement, mga kapatid. Ang atin pong anniversary ay na-move ng November. So parang 29 to 30. Final na po yun, mga kapatid, ha? So dalawang araw. Dalawang araw. Uy! Tapos, parang early Christmas party na rin natin yun kasi kinabukasan, December na. Diba? At least makakapag-Christmas party nga naman tayo ng sama-sama. Oo. Tapos ang contribution po natin is 2.9. Yeah. Okay. Ang lugar pala? Ang lugar po ay Hotel Supreme Mall and Events Center. Meron po kasing Hotel Supreme Convention Plaza. Saan tayo? Yun pong Hotel Supreme Mall and Events Center. Ito yung bagong-bago nilang building. Nandun yung hall na malaki at may mga rooms na rin silang available, although hindi pa din nga lahat. Doon sa Hotel Supreme Mall and Event Center, meron pa lang po silang 300 na ma-accommodate. 300 pa lang na katao. Hindi, yung kabilang hotel kanila rin eh. Oo nga. Ang kayang i-accommodate, Okay. 300. Kung saan nandun din yung hall natin. At yung pinakita namin sa inyong mga rooms, ay yun po yun, sa Mall and Event Center. Pagka after ng 300, ay doon na po sa Hotel and Convention Plaza nila. Magkatapat lang po yun, parehong kanila. So, first come, first serve, doon sa first 300 na magbabayad doon sa Mall and Event Center, yung bagong building Magkano na ba kung ang nasaan din bayad? ang mall. Magkano? 2.9 po. Ang inclusion po ng 2.9 na yan ay ay sobrang mura na to. Sa first day po natin, which is Saturday, may lunch na tayo, may PM snack po tayo, may dinner tayo doon. Uy! Kinabukasan, magagamit pa natin ulit yung hall, meron na tayong breakfast, Uy! meron pa tayong AM snack bago mag-uwian. Ba? May breakfast na, may snack pa? Oo. Kaya, mura na po yun, mga kapatid. So, ano na po yun, by faith, ay kinonfirm na natin yan dahil alam ko lalampas naman tayo ng 600 dyan. Kasi matagal pa yung ipunan. Oo. Ang kinuwenta sa 100 days, simula ngayon, Hindi, simula nung nag-usap kayo. then last week pala, no? Oo, 30 eh. pesos ang per person. 30 pesos. Kikwentahin nyo sa 100 yung 30 pesos. 3,000. Di ba? Sa 90 days. Oo. Thank you, Lord, yan mga O, kapatid. 30 pesos. So, kung apat kayo, what 20 a day? Hulog-hulog nyo na. Oo. 120. Tapos ngayon, pag senior, yung pensyon, kasya na. Huwag na po kayong maghanap ng senior discount. Kasi ano yun package po yung ano na yun. Oo, naku. Yung ibinigay sa atin. Ano?
Gusto mo bang merong ano? Sandali. Sa- Yung sa mga nagtatanong po, ang 6 years old pababa ay walang bayad pero walang higaan at walang food. Pwede bang itabi sa... Pwedeng itabi sa sa nanay. nanay. Oo. 6 years old pababa. Okay. Ang 7 years old pataas ay adult na ang charge nila. Naku, si Dwayne. Ilang taon na si Dwayne? Kasi mangangailangan 7 na yun na, ng 7 na eh. sariling Si Lucas, Tama. full payment na yon. Ay, Lucas! si Luis, full payment. Kasi 24 years old na yun Hindi, eh. hindi. Sarili nang pumipila sa pagkain yan eh. Si Dwayne, hindi po pwede rin si Dwayne. 7 na eh. Na hindi adult. Bakit? Nakita niyo bang kumain si Dwayne? Alam niyo ba yun, di ba nagka-dengue siya? Nung nagka-dengue siya, isinama namin sa labas. Kasi nagka-dengue siya, malakas naman. May dengue siya. 3 slice ng pizza ng SNR. Gaano kalaki ang slice ng pizza ng SNR? 3. Nalula kami sa kanya. May dengue pa yon. Hindi, nagre-recover. Ang bilis. Hindi talagang nung kabanatuan nga, 3 kanin. Sabi ko, mauubos ba niya yan? Sabi niya gano'n, I like it. Sabi namin, i-rate mo. Nagre-rate ng food yun. Oh? Oo. Nagre-rate ng food yun. I-rate mo yung food. Sabi niya, 10/10. Meron bang Tuwan-tuwa 10/10? siya pag 10/10. Oo. Eh, yung susunod. Pag di niya gusto yung ulam, 1/10. Ba? May Oo. rate. Kay Luis, walang rate eh. Kahit ano kinakain. Tsaka marunong kumain mag-isa yun. Hindi mo Si Luis. Pumipila nga mag-isa. Ngayon, doon po sa mga nagtatanong kasi nga Friday, di ba nandun pa tayo? Nandun na tayo. I suggest, mga kapatid, na Friday, nandun na po kayo. Gamitin nyo na yung Friday as pamamasyal. Oh. Kasi, yung Saturday, mag-start tayo ng 10 a.m. Ay, late na? Kasi yung mga iba, Beb, Saturday pa lang ang biyahe nila papunta. Hindi lahat Friday nandun na. Kasi syempre, tipid nga naman ng isang tulog pa yon. Hindi ba pwedeng 9 dahil may praise and worship? Baka hindi makahabol kasi kung babiyahe sila papuntang Baguio kahit madaling araw, medyo na silang darating. Late lunch na lang tayo? Hindi. 10 o'clock. Tapos, lunch tayo. Basta 10 o'clock ang start po natin. Yung program natin, matutuwa po kayo. Pero to follow na po yan, ha? Aayusin muna Pwede natin ba yung siya. yung dinner? Ang ating... Malaman natin kung ano? Huwag muna. Ang theme po natin ay... Your presence, O Lord. In your presence. In your presence. In your presence. Oo. So in your presence, di ba, pero in your presence, Lord, there is fullness of joy, di ba? So in your presence, Lord, there is joy. Ayan. Meron tayong dyan, mga games. Kaya ko ba wag sasabihin? Hindi, yung detail din, hindi muna. Sa gabi ba may dinner tayo? Mamaya, ito na. Nako. So, in your presence, Lord, there is joy. Sa umaga, muna tayo? May mga games muna tayo. Ay, alas 10 Paano mag-games? Oo nga. Okay, kaya yan. Tapos, in your presence, Lord, there is dancing and singing, di ba? Okay. Yung sa gabi, Sasabihin na? yung sa gabi, dun tayo, in your presence, Lord, there is dancing. Yung gabi natin, magbaon kayo ng cocktail dress. Hindi, Diba? hindi Sabi long natin, dress? gusto nating mag-hotel dapat ng maganda yung suot. Sa gabi, sa sobrang ganda nung hall na yon, para kang nasa hotel. Tapos alam nyo ba yung ceiling nun? Sobrang daming ilaw. Kaya, i-maximize natin yung nung hall na yon, napakaganda. So, ang mga husband and wife, magwa-waltz. Waltz? Yes. Tapos, ang mga singles naman at mga biyuda ay magla-line dancing. Sino? Single?
Single tsaka Byuda. single tsaka byuta. Pagbigyan nyo ng kaartehan yan dahil ngayon ay birthday Line niya. dancing? Wow! Oo, di ba? Meron ba Parang tayong Meron ba tayong all-in-one na yan, mga kapatid. meron ba tayong lola ganito tsaka lolo ganito? Yung para ba? Hindi na kaya ng lolo, mga lola yung magdadance. Yung anong tawag O niyan? basta tsaka na yun, mga Tsaka na kapatid. Ang ano lang natin, magbaon kayo ng cocktail dress kasi sa gabi, alam nyo, ang ganda-ganda nga nitong ano natin, hindi siya isang upuan lang, tas nandoon na lahat. Para hindi tayo naiinip. Kasi ang haba ng oras natin, ang ganda ng lugar natin, hati-hatiin natin siya. After ng fun and games, magla-lunch na tayo, pahinga muna. Tapos, Doon na sa hotel kasi natutulog. oo. Andun lang. Tapos, magpo-program din tayo ng hapon. After ng PM snack natin, balik muna ulit sa kwarto. Saka tayo di-dinner. Ganda yan. Walang tulugan. Gaga alas 12 na pala yun, ano? Hindi. Tapos kinabukasan, meron tayong Christmas fellowship. Early Christmas fellowship in the morning. May Yun na regalo? yung Sunday fellowship natin. Merong exchange Magdala gift? tayo ng pang-exchange gift na natin. Exchange gift in Baguio. Oh. Ay, alam ko na. Huwag kayong magdala. Oh? Doon bumili dahil exchange gift in Baguio, bili natin sa Baguio at may time naman tayo. Oo. So kinabukasan, after nung ating fellowship, di breakfast muna, tapos Christmas fellowship. Tapos may AM snack pa tayo. May time pa kayong mamili bago bumalik Magdala ng na, Manila. may amount ba sa exchange gift? May amount ba? Tsaka na lang muna yon. Kasi wala na tayong oras. Ha? So yun muna ha, mga kapatid. Any questions? No more question for today. Tomorrow again. Ay, naku. Okay. Meron bang costume sa umaga, yung first day? Di ba naka-hoodie? Tas color coding? Announce na lang natin yung ating attire every segment ng ating program. Yan. Oo. Halimbawa, gamitin mo naman yung ano na yan. Per fellowship ba o north, east, west, south? Tsaka na lang yan. Parang merong para Unti-unti para laging may inaabangan na announcement. Oy. Oo. Hindi, mamimili na kasi ng kulay eh. Wala tayong oras eh. Wala na tayong Oo. oras. Naku, Susunod na-excite. naman, yung mga ibang details po sa inyong mga assigned workers. Wow. Okay? So tandaan po natin, yung first 300 ay hindi po yun yung unang nagpa-reserve, kung hindi yung unang nagbayad. Oo. Just don't worry. Pagka sumobra na sa 300, doon sa kabila, tatawid Oo. lang. Don't worry, kalye lang ang pagitan. Tatawid lang. Katapat lang din naman po niya yung kanilang hotel na isa. Hotel and Convention Plaza. Wow. Yun. I-search nyo, matutuwa kayo doon sa area. So ayan mga Hallelujah. kapatid kaya kailangan magpa-ano na kayo, reserve na po. Reserve o... Magbayad na pala. Magbayad na pala. So kung meron po kayong mga tanong nyo na lang din po. Tignan natin kung kaya na nating sagutin. Pagka nabuo na yung 300... Yung mga, yung isa pa pala, yung pong mga gustong, sabi kasi nung iba, total matagal pa naman daw, at kayang-kaya naman nga namang mag-provide 30 ni pesos Lord. na per person a day. Pagdating ng November... Nasabi mo na yun kanina. nasabi ko na. Oo. So, yung mga nagre-request na gusto daw kasi nila, kung Friday sila darating, nandun na rin sila, hindi nalilipat. Huwag po kayong mag-alala at kukuha tayo ng price na ibibigay sa atin Na mas para bababa. yung day before Oo. ay isama na niya. Kasi, eto technique. Technique. Mas mura, mas mura doon sa dati kesa sa bago. Ano yung ibig sabihin? Mas mura yung
Konting-konti lang ang mura nung... Pero yung atin, dahil package siya as a Ayun, group, oo. hindi na yon. Pero kung halimbawa, pupunta kayo doon ng Friday, gusto ninyo, mas mura doon sa Hotel and Convention Plaza nila. Yung dating hotel nila, kesa dito. Konting-konti, magkatabi lang, harap lang. So itatanong natin kung magkano. Kasi kung mura lang din naman, hindi ba? Hingi tayo ng lista, kesa naman sa lalayo ka pa, Friday, nandun ka na, di ba? Pero kung meron naman kayong makukuhang bahay na sama-sama, meron din. Pwede rin naman. Oo, meron Pero, sa Friday lang po yun. Hindi po tayo tumatanggap ng leave out during Saturday, during the 2 days na event natin. No leave out. Kasi hindi po pwedeng, attend ka ng seminar pero titira ka sa labas. Opo. Hindi po tayo mag-a-allow ng ganun kasi unfair po yun sa iba. Ano po? Tsaka, may limit kasi, meron tayong minimum doon. Hinahabol nga natin yung 600 eh. So pag nag-allow tayo ng titira sa labas, hindi natin mabubuo yun. Mabubuo pa rin by God's grace. Hindi talaga pwedeng leave out. Okay. Hindi po pwedeng leave out. Ano naman, one for all for one. Total po, kay Lord naman manggagaling yung provision natin eh. So, hingin natin kay Lord na magkakasama na tayo doon. Mga kapatid. Amen. So, wag na pong magtanong na kung sa leave out. Wala pong leave out. Lahat po tayo dapat ay nasa loob. Live in. With the blessing. Okay? Thank you, Lord. Nako, wala na tayo. Kailan po ang check-in? Saturday ang check-in. Official, Saturday check-in. Yung pong gustong mag-check-in ng Friday ay lang yon. Kanya-kanya. Another. Oo. Ang hihingin ko lang po doon ay discount, pero kayo po ang mag-check-in doon. Wag na po natin siyang isama doon sa package natin. Maguguluhan po kami kasi hindi lahat kasi matutulog doon ng Friday. Pero lahat dapat matulog doon ng Saturday. Tsaka di ba hindi rin yung pagkakainan na, aalis ka, pagtulugan na, lalabas ka rin. Di ba parang hindi ka belong. Tapos halimbawa, pag ginabi tayo ng Saturday night, paano ka magko-commute? So sama-sama tayo mga kapatid. Gagawa natin ng paraan yan na kung halimbawang yung mga nag-check-in ng Friday, yun na rin yung room nila ng Saturday. O diba? Inako ko talaga yun. Sige, titignan po natin yan. Magkakahiwa-hiwalay ba? Halimbawa, isang magkakahiwa-hiwalay? pamilya Okay. o grupo sila. Okay, ang room po natin ay okay. Magandang magandang tanong. Meron pong, ang ating 2.9 ay for quadruple room. Ang ibig sabihin po, yung price po na yon ay 4 kayo sa isang kwarto. Okay. Ngayon, sabi nung iba, meron hubang pangdalawahan lang. Kasi yung iba, malakas daw maghilik yung asawa, nahihiya na sumama sa iba, o kaya walang maisasama na kakilala, baka mamaya mailang nga naman kasi matutulog kayo sa isang kwarto, tas hindi kayo magkakakilala. Meron po. Kung halimbawa, sanay kang mag-isa lang, introvert ka, o kaya Introvert ba tawag doon? oo, yung di ka sociable masyado. Meron ba nun? Meron din naman. Personality yan, hindi ba? So, ang single po ay 4-2. Instead of 2-9, 4-2. Pero mag-isa ka lang sa kwarto. Hindi. Kung gusto mo mag-isa. 4-2. Same package po. Lahat ng mga binanggit ko kanina ay included. Nagbabago lang tayo rito sa accommodation.
So kung gusto po ninyo ng single lamang, 4-2 ang babayaran. Mga manggagawa, ano po, ano nyo na para pag nagtanong sa inyo. So yung 4-2, nakapaloob na doon yung 2-9? Lahat, yes. Oo. Pero yung 4-2, meron siyang breakfast. Oo. Doon sa hotel na yon, hindi sa... Hindi. Hindi ba? Wala. O, sige. Yung meron lamang breakfast ay yung check-in ninyo ng Friday. Pag nag-check-in kayo ng Friday doon, may libreng breakfast ng Saturday yon. Pero hindi na yung kasama sa ating package. Okay. Basta ang package natin mag-start ng lunch ng Okay. Saturday. So ang twin po, kung gusto nyong mag-asawa lang kayo, sa room, ang magiging bayad nyo po ay 3,800 per day. Ayun. Per day. 3,800. Instead of 2,900, magiging 3,800 kung dalawa kayo sa kwarto konti lang ang per day. idadagdag. Oo. 1,000 lang, ganon? Kung triple naman, sharing. Halimbawa, mag-asawa lang kayo, tsaka yung isang anak mo. Gusto ko kaming 3 lang. Pwede rin naman. Magiging 3,500 per head ang bayad. 600 lang ang dinagdag. Konti lang, oo. Oh? Ayun. Okay. Tapos, quadruple na. Ayun. Kung 6, Walang 6. 5, Wala din. walang extra bed Okay. May extra bed sa quadruple. sa quadruple. Ba't ka mag-extra bed? Binayaran mo kama. 1,500 ata ang isang extra bed. Hindi po pwedeng i-apply yon sa 1,500 kasi meron tayong package. So, 4-4. Per head. Oh. Ang mga binibigay ko po sa inyong amount ay per head. Yung 2,900, lahat-lahat na, quadruple. Tama. Pagka kumuha ng sarili, For 2, single room. okay. Twin room, 3,800 per head. Okay. Triple room, Triple na 3,500 tao. per head. Pero naka-incorporate na yung 2,900 doon. Oo. Okay. Quadruple, 2,900. Yan. Okay. Ipopost po sa ating FB page yung mga details, yung mga binanggit natin. Oo, okay. Okay na, mga kapatid. Paano naman po pag 5 kami? Yun na nga. Ano lang naman yan? Isolated cases, aayusin na lang natin. Pagka 5, pwede atang magpasok ng isang bed, hindi natin, aalamin natin kung magkano. Same din, 2,900 pa rin. Kaya lang, extra bed lang. Nakuha niyo po ba? Package kasi to. Kaya magsama-sama po kayo at magkahiwa-hiwalay, eto na po yung package. Kung halimbawa nga naman, 5 sila, ayaw din humiwalay nung anak, bibigyan lang po kayo ng extra bed. May bayad yon? Of course. Okay. Same rate. Same rate. Kasi, ma-avail mo din ng lahat ng kasama doon sa package. Ayusin na lang po natin yan, mga kapatid. Kaya, kung kayo po ay magbuo kayo ng 4-4 para wala nang problema. Pero kung sobra kayo sa 4, pwede na rin naman po. So, pwede na palang quadro, trio, Duet. parang puso Tsaka yun. solo. Butaw, Solo. Butaw. Royal Plus. So, ayun mga kapatid ha. Yung mga nagtatanong sa mga bata, alam nyo na po. So, kapag ka po kayo ay nagpa-reserve or nagbayad, 7 years old, pataas, ay adult na rin ang rate. Okay. Yan. Thank you, Lord. Dako na po tayo, mga kapatid, sa ating pag-award sa araw na to. 1 Thessalonians 4, 9-12. Basahin ko sa atin. But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you.
For you yourselves are taught by God to love one another. And indeed, you do so toward all brethren who are in all Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands as we commanded you, that you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing. The message of the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo po, ang church sa Thessalonica ay known sila for exercising brotherly love. Kaya kinoment sila ni Paul. Pero alam niyo po ba, sa 1 Thessalonians, sa umpisa, tinalakay po ni Paul doon yung Christ coming. Hindi ba? Inassume nung mga iba na darating na, malapit na ang pagdating ni Kristo. Kaya, imbis na aksayahin mo yung oras mo para magtrabaho, wala na lang silang ginawa. Naghintay na lang sila ng pagdating. Yun ang nangyari dito. Ngayon, dahil sa hindi na sila nagtrabaho, naghihintay ng pagdating ni Kristo, naubusan na ngayon sila ng mga supply. Nagkaroon na ngayon ng konting commotion or kaguluhan. Kaya, ibinigay ito ni Paul sa kanila. So sabi, ako sa akin kasi yung sa 11, make it your aim sa ibang version. Ano yun sa'yo, Beb? Aspire. Sabi rito. New King James Version, it speaks about the brotherly love and orderly life. Oo. Nagkagulo-gulo nga eh. Kasi nga, nag-assume nga sila ng mali. Kaya yun ang nangyari dito. So sabi rito sa 11, make it your aim. Sa iba, aspire to live a quiet life, to mind your own business, and to earn your own living. Sabi, just as we told you before. Ano po ang nakakapagbigay sa inyo ng serotonin at dopamine? Serotonin and dopamine. Para saan ba yun? Oo. Yung isa, yung nagbibigay sa'yo ng feeling of happiness. Yung isa naman, nagbibigay sa'yo ng feeling of pleasure. May gamot na ganon? Hindi. Sige. Kala ko gamot. Hindi yun gamot. Ano sabi mo? Serotonin and dopamine. Ito yung chemical na inaano ng katawan mo kapag meron kang isang bagay na gagawin na ikinasasaya mo. Ano ba sa'yo? Ano ang nagbibigay sa'yo ng serotonin at dopamine ngayon? Ikaw. Hindi na. Sikap na. Sikap na ngayon. Nung isang araw, naglaba ko, tapos nagmap ako ng floor, naglinis ako ng bahay. Tapos, pagkatas na ligo, na ako sa kama. Pero biglang sabi ni Pastor, pahinga ka na. Sabing ganon. Uy, natuwa ako. Akala ko yung sinasabihan. Ang sinasabihan niya pala si Kap. Sabi niya pala kay Kap, pahinga ka na. Sabi niya ganon. So, ano po yung nagbibigay sa inyo ng serotonin at dopamine? Ito kasi yung, halimbawa, si Mang Boy at saka si Bong. Pagka nagkatinginan kami ni Mang Boy at saka ni Bong, tapos nagganunan, naku, iba yung ngiti ni Mang Boy. Bakit? Biglang nag-release ng dopamine at serotonin. Oo, alam na kung ano yon. Bowling. Oo, yun yung... Bigla-biglang kapag ka meron kang gagawin, nag-release yung katawan mo nung ganon. Kaya parang naliligayahan ka, hindi mo pa nga nagagawa, nakangiti ka na, hindi ba? Tapos parang excited ka na gawin yun. So, alam ba, kay Bong, kay Mang Boy, bowling. Kay Pastor, ganun din, bowling.
Eh kung halimbawa lang, pwedeng halimbawa, may fellowship na. Ano? Nagbibigay ba ng dopamine? Depende nga yun sa Ano yan? tao. May prayer meeting na. May assignment ka na. Ano? Ayan. Na-excite ka ba? Kasi alam nyo, the same hormones na nagre-release po ng serotonin and dopamine, the same hormones po na inilalabas ng katawan mo when you gossip. Yes. That is why people love doing it. Kaya nga sabi sa Proverbs 18:8, gossip is so tasty. How we love to swallow it, ang sabi. Tumataas din ba ang adrenaline? Yes. Ganon? Sabi, ano daw? Teka mo, sandali lang. Papatayin ko muna yung stove. Balik. Ano yun? Pwede ba yun? Oo. Wag na tayong in denial. Kaya nga, gustong-gusto laging ginagawa yan ng tao. Dahil the same hormones ay the same dopamine and serotonin na nire-release ng katawan mo kapag may gagawin kang isang bagay na gustong-gusto mo na magbibigay ng happiness sa'yo, same din po yun. Pero, at the same time, mga kapatid na nire-releasean kanya ng serotonin and dopamine, afterwards, nagre-release din ito ng oxytocin. Ang oxytocin, ayan daw po yung nararamdaman na stress ng isang nagle-labor na nanay. Oxytocin. Doc Mon? Pinag-aralan ko yan. Pinag-aralan ko yan. So, yung mga, alam mo, yung bowling, nagre-release lang ng ng dopamine and oxytocin. Same with gossip, pero ang gossip, afterwards, nagre-release din siya ng oxytocin. Alam niyo po ba, mga kapatid, na in denial lamang ang karamihan ng mga tao na studies po ito sa medical side. Alam niyo po ba, according to studies, na isa ang pag-gossip sa dahilan ng mga sakit ng tao? Oo. Kasi nag-create ito ng stress level sa atin na naapektuhan yung ating physical health. Yung victim at saka yung nag-victimize, they have the same oxytocin na stress hormone kapag ginagawa ang gossip. Kasi doon sa subject of gossip, nagkikreate ito sa kanya ng pain. Lalong-lalo na kapag kung yung sinasabi tungkol sa kanya ay hindi naman totoo. Tignan po ninyo ang nagagawa nito, mga kapatid. Nawawalan, kung ikaw yung victim, nawawalan ka ng tiwala doon sa, anong tawag sa nang victim? Anong ulit? Yung victim, yung pinag-uusapan. Yung gumagawa, anong tawag doon? Prey? Hindi eh. Predator? Predator. Predator And prey. Di ba? Parehas pong parehong nagki-create ng stress level on both sides. Lalo na kapag nakita nung nagchismis na yung kanyang victim ay merong nagawang hindi maganda. Papasok yung guilt sa'yo. So magki-create na rin yun ng stress sa'yo. Oh? Yes. Kaya baka mamaya, meron po kayong sakit na hindi nyo alam kung ba't nagkaganon, baka mamaya ito yun.
Meron lang akong curious lang ako. Ano ang pagkakaiba ng gossip sa intrigue? Yung maintriga, yung nag-iintriga. May pareho ba yon? Yung nag-iintriga, ano lang to, nag-arouse siya ng curiosity. Uy, alam mo ba? Wag na nga. Ayan, intriga ano yun. Masama ba yung intriga tsaka gossip? Masama ba? Masama eh. Yung gossip, sabi doon, not all gossip are bad. Ha? Kapag ka daw, nagiging harmful na doon sa kabila, ano na yon, harmful gossip. Yun po yung slander. Sa akin, marami nagsasabi, gwapo daw ako. Not bad. Not bad gossip. So, Hindi doon katotohanan. okay. Sige. So, ito pong mga hormones na ito are like drugs. May nagsabi sa akin, Ano ba yun? kasi pagka nag-share ka, of course, serious talagang ganon. Tapos ako daw, panggulo. Parang sa text. Hindi na sa text, yung pamato niya. Parang sa picture, Tas may photobomber may ang panggulo. tawag. Sabi, si pastor naman, panggulo lang yan eh. So hindi na ako manggugulo. Kasi yung nasabi ko sa yung intrigue, yung ganito, sabi nila, chinichismis akong gwapo, panggulo. Sabi nung may nagsabi sa akin, panggulo. Inisip. Nung una, parang hindi ko na pinansin. Parang ganon. Tapos nung natulog na ako, nung natutulog ako, ba't kaya sinabi nung tao na yun na panggulo ko? Kaya hindi na ako magsasalita muna, nagugulo ka eh. Oo nga. Sige, ikaw na lang muna para hindi ako ma-chismis na panggulo pala ako. Oo nga, kasi nagsasalita ka. Hindi. Sabi nga nila eh, magandang kombinasyon tayo. Hindi, sabi nga niya, panggulo daw ako. Hindi. Gusto mo sabihin ko kung sino? Nagalit na eh. No? Sasabihin ko yan. Hindi ko chichismis. Pero inisip ko yun, ano? Hindi po siya Baka naka-move nga, on. Hindi ako makamove on. Move on na doon. Oh, meron kasing panggulo. Dapat ikaw ang pangkapayapaan. Live a quiet life kasi. O sige, try to live a quiet life now. Quiet na ako, sabi ni Brother Louis. Shh. Quiet. Sige, bibitawan ko na to para hindi ako maging panggulo. Pangulo ka na lang. Okay. Ito pong hormones na to are like drugs, ang sabi ko nga sa inyo. They can become addictive. Oo. Kaya nga, nauso yung hindi nga maganda yung nausong marites, tolits, hindi ba? Yun yung paulit-ulit, yun na lang ang gawain. Unfortunately po, mga kapatid, ang pag-uusap tungkol sa buhay ng may buhay ay characteristic of a fallen nature. Oo. Kaya nga dati, gustong-gusto natin yan. Kailan lang ba naman nawala yan? Actually, kahit nga nandito na tayo, hindi pa rin naman nawawala. Meron pa din naman na pag-uusapan. Ang kagandahan lang ngayon, wala rin kagandahan eh, no? Hindi rin maganda, hindi maganda. Pero nagagawa pa rin yan because it is a characteristic nga of the fallen nature. Okay, mga kapatid? Yung inclination kasi natin na, alam nyo ba yung phrase na sticking your nose where it doesn't belong? Ayun. Yun yung pangingilam sa hindi mo dapat pakialaman. Oo, yung pangit pakinggan Bong. Ang tawag ni Bong, ang tawag daw doon sa mundo, mahadera. Hindi magandang pakinggan, hindi ba? So, nangyayari Saan na pala nanggaling yan yung mahadera? thousands of years ago. Iyoko Kasi yung term na mahadera, ano ba naman yung term na yon? Ano term sa mundo yon? Oo. Kaya nga, di ba, hindi magandang pakinggan, di ba? Mahadera? Term sa mundo Ngayon yon. ko lang narinig yun, ha? Okay. Now, hindi naman po bago ito.
Kaya nga po, ilang thousands of years ago na nung sinulat to ni Paul. So, ibig sabihin, noon pa man, ay meron ng ganitong nangyayari. Kaya kailangang magkaroon ng sulat ang Biblia tungkol dito to warn us, to advise us na wag na siyang gagawin. Okay? Ngayon, ang sabi niya, make it your aim to live a quiet life. Okay? Ano bang ibig sabihin dito ng quiet? Ang Greek word for quiet is philotimei. Ang hirap no? Philotimeomai. Philotimeomai. Oo. Yun ang Greek word po na ang ibig sabihin is study. So yung make it your aim o kaya aspire, sa ibang word is study. Pag-aralan mo. Pero ang paggamit po dito sa Bible ng study, ang ibig sabihin niyan is ambition. In other words, make it your ambition to live a quiet life, ang sabi. Kasi pag sinabi mong ambition, sinasabi dito ni Paul, actually, sinasabi rito ni Paul, be ambitious about being quiet. Okay? Kasi itong philotimeomai pictures an individual who is totally committed to obtaining or achieving a specific goal. Kaya siya ginamitan ng ambisyon. Grabe to, no? Kasi minsan hindi mo hindi mo ma-help. Parang you can't help it. Oo, you can't help it. Ito naging na namin to ngayon. Tuwing may kasama kami sa sasakyan, sabing gano'n ni Arnold nung papauwi kami, hala, ayan na, nakapag-chismis na tayo. Sabi niyang gano'n. Alam mo yung hindi mo naman intention, tapos may nabanggit kang isang pangalan, tapos nag-comment yung isa, alam mo yon, lalawak na siya ng lalawak. Sabi ko, oo nga, okay, ganito na lang. Sabi ko, ang pagpakamatay ba ay diretso ko sa impyerno? Yung gagawin ko, mag-ano na ako ng isang question, tapos ano sa tingin mo, Nold? Yan, aandar na ngayon yung si aming Arnold uli? Hindi, si Arnold na kasama natin noon, di ba? Okay. So sabi ko, ano sa tingin mo? Naggagano na ako ngayon para maiwasan ang pag-uusap ng hindi maganda. Kasi alam nyo, napakasatil ng kaaway pagdating sa ganyan. Kasi nga nagre-release siya ng serotonin and dopamine, kaya parang pag kiniliti ka, huwag ka naman ganyan, sige tuloy mo pa, di ba? Ganon eh. Kasi nakikiliti ka. So, intentional dapat ito. Imaginein mo, ginamitan to ni Paul ng word na Greek word na ang ibig sabihin ay maging ambisyon mo. Ambisyonin mo. Kasi pag sinabi mong ambisyonin mo, oo, kailangan maging totally committed ka to obtaining or achieving a specific goal. Grabe. So sabi, i-commit mo yung sarili mo, no, na manahimik. Kaya nga sabi Aspire to live quietly and mind your own business. Kaya pala sabi nung iba, magkakasakit yan. Naku, magkakasakit yan pagka pinatahimik mo. Bakit mo sinasabi nun? Kasi ibig sabihin nun, naliligayahan yan kapag ka nagsasalita. Kaya huwag mong patahimikin. Magkakasakit yan pag tumahimik. Mabuti na lamang po mga kapatid, kung yan ay gagamitin sa iyo dahil gustong-gusto ka nilang nagpipreach. Kaso, ayaw ka nilang patahimikin kasi gustong-gusto nilang makarinig sa iyo ng mga bagong at mga latest na chismis. Very bad, sabi ni Arnold. Very bad talaga. So, dapat yung determinasyon po natin at yung enthusiastic natin sa pakikinig ng mga chismis ay dapat ma-convert ito ng determination and enthusiasm in living a quiet life. Doon ka maging determinado. Doon ka mag-commit na hindi na ako sasali sa ganyang usapan. Yun ang ambisyonin natin, mga kapatid. Yun ang sinasabi rito. Alam niyo po ba yung salitang fixated?
Sa aso, pag dala-dala mo yan, pag ang isang aso naging fixated sa isang bagay, kailangan haltakin mo yung tali niya. Para matanggal yung when you say fixated, obsess. Obsession na, ang fixation is obsession. Pagka ang aso napatingin sa pusa, agad-agad yun, haltakin mo talaga para mawala yung kanyang obsession doon. Kasi after mong ma-fixated sa isang bagay, ano yun? Susugod ka na sa susunod. Kasi nandun na lahat ng energy mo, lahat ng focus mo nandoon sa bagay na yon. So, kailangan mong shake off doon sa fixation na yon. So, maraming mga tao, fixated na sila sa buhay ng ibang tao. So, kailangan mo silang haltakin. May napag-aralan ako dyan. Saktan mo. Yung Para mawala yung obsession nila sa pagsasalita tungkol sa ibang tao. Sabi nung napag-aralan ko, below average people talks on people. Average people talks on places and events. Above average people talks on concepts and ideas. So saan ka? Malalaman mo pala kung anong klase, sa below pamamagitan average ng people pinag-uusapan. talks on people. Average people talks on places and events. Above average people talks on concepts and ideas. Napag-aralan ko. Oo. Pagka below average, Sabi ni Arnold, all of the above daw sa isang tao. Pwede ba yun? Meron di bang ba taong above average? Hindi pwede. Kasi ang above average na tao, hindi siya magsasayang ng oras doon sa yung above average, sabi niya, uy, meron kagad siyang vision, meron siyang creativity. Uy, ganito. Kahit anumang usapin o bagay, bigla siyang nagiging witty. Ayun. Oo. Witty. Oo. So, tanggalin natin yung pagiging fixated natin or obsessed natin sa pagko-comment at pakikipag-usap tungkol sa buhay ng may buhay. Kasi, when you are fixated, mga kapatid, yung object of your desire, you have to obtain what is the object of your desire. Yun ang fixated, yung obsessed. And you will not stop until you get it. Yun ang fixated. So, ito yung taong hindi magle-let go hanggat hindi niya ma-attain kung ano yung obsession niya at saka fixation niya. So, kung ang iyong fixation or obsession is to talk about other people, hindi ka talaga titigil hanggat di ka nakakapag-chismis. Hindi ka rin titigil hanggat hindi ka nakakasira ng ibang tao. Alam nyo, sobrang daming sinasabi ang Biblia na naging, alam nyo, hindi ba mga kapatid na saan ba, Romans ba, na ang gossip ay inilevel sa murder? Di ba? Oo Ganun siya kahindi maganda. Ganun siya kahindi maganda, mga kapatid. Na ile-level siya sa murder. Ibang klase yun, mga kapatid. Now, so sabi niya, be ambitious to live a quiet life. Okay? Ambitionin mo. Doon ka ma-obsess, doon sa kung paano ba kung tatahimik. And the word quiet is the Greek word for isukadzo. I-S-U-C-H-A-D-Z-O. Isukadzo. Which refers to keeping to your own business instead of prying into other people's affair. Yun ang ibig sabihin ng paggamit ng quiet dito ay keeping to your own business instead of prying into other people's affair. Okay? So by using this word, sinasabi sa atin ni Paul, tinatawagan niya, nananawagan siya sa lahat ng readers niya to refuse to be busybodies.
Alam niyo ba yung busybodies? Napaka-busy nila. Sa pag-i-eavesdrop, alam niyo eavesdrop, sa pakikinig, sa pakikingelam, sa buhay ng ibang tao, o kaya sa pagkakalat ng mga bagay-bagay tungkol sa ibang tao. Yan, busybodies ang tawag doon. Kaya busybodies, hindi tumitigil. Hindi. Romans 1:29 to 30. Ano nakalagay, Kuya Ernie? Ayun. Mga kapatid, inihanay ang gossiper sa mga murderer. At saka ano, Kuya Ernie? Ano yun? Hindi, yung slanderers? Sa mga envious, murderers, malicious. Sige, babasa na, Kuya Ernie. So mga kapatid, hindi ito basta-basta. Yes, nakikiliti tayo pag ginagawa ito, pero hindi siya kakilikiliti sa buhay. Hindi siya kaganon-ganon. Pwede ba magkaroon ng holy ambition? Yun na nga. To live a quiet life. That is a holy ambition. Okay. Okay, 29 hanggang 30. Being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers. Yan, sa iba whisperers ang tawag. Backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil, disobedient to parents. Dami. Grabe pala yun. Nakahilera. So kung gossiper ka pala, Nakahilera dun sa... oo, lahat yun, babe. Tignan ninyo, kung yan ay wala lang, bakit hinanay siya doon sa napakaraming hindi magagandang ano na yun, mga kapatid? So, if we are to follow Paul's advice sa atin, sinasabi niya rito that make it your ambition, ibig sabihin, give it your fullest and most enthusiastic effort to stay out of other people's business. Dinugtong pa niya, do your own business. In other words, focus on what God has given you to do. Baka mamaya, yun nga lang pinagagawa ng Diyos sa'yo pa lamang ay hindi mo magawa, nangingialam ka pa doon sa mga iba. Kaya lagi nating sinasabihan, alam mo ba si ano, no? John. Lagi namin sinasabi, hayaan mo na lang. Sabihin mo, baka mamaya yung iyong pananagutan, hindi mo pa kayang sagutin, papakialaman mo pa yung iba. Intindihin mo muna yung pananagutan mo. So, wala po tayong karapatan, especially Christians, mga kapatid. Wala po tayong karapatan na mangialam sa buhay ng ibang tao. At wala rin po tayong karapatan na manira ng kapwa natin, especially Christians, sa ibang tao. Alam niyo po ba na yung word na touch not my anointed, kasi may nagtanong sa amin yan. Sabi niya, paano daw kung yung mga leader or prophets, kasi nakalagay doon, prophets, hindi lang naman to leaders but specifically to leaders. Hindi maganda yung ginagawa. That is not your business. Oo, si Lord yun. Pero alam niyo ba, mga kapatid, Si Lord yun na... si Lord yung may business doon. Si Siya Lord ang magdidil magdidil. doon. Kasi si Lord naglagay doon, hayaan mong ang Diyos ang magdil din doon. Ang ating responsibility actually is to pray. Pray for them. Tapos alam niyo ba, eto pa po, isa pa to, like gossip. When you say bad things about a prophet, alam niyo po ba na yung mga taong yon na pinili ng Diyos ay hindi gaganti sa inyo? Kasi alam nila yung word of God Hindi ka rin nila susugurin, hindi ka nila aawayin, but they will pray for you. And since hindi sila makaganti, sabi ni Lord, vengeance is mine, not yours. Alam niyo po ba na protection yon ng Diyos sa mga manggagawa ni Kristo na sinisiraan? Kasi hindi sila gaganti. Wala silang laban dahil alam nila yung word of God. But they will pray for you.
minsan, hindi lang natin nare-recognize na yung divine consequences nung ating pag-slander sa ibang tao, nagkakasakit tayo. Pero hindi natin yung sinasabi, kasi mahilig lang akong kumain ng ganito, matakaw lang ako sa ganito. Pwede rin yun. Pero, tignan mo rin. Doon natin papasok yung sinasabi nating, search your heart. Pagka nagkasakit ako, may nagawa ba ako? Unang-una ko yun. Kasi talaga naman pong may divine consequences yung mga nagagawa natin. So, hindi to biro. Kaya yung mga members din natin, if you have something against some workers, mga kapatid, pray for them. Pray for the workers. Di naman po kami mga ganap na tao. But instead of kung ano po yung sinasabi, remember mga kapatid, ito sinasabi ko hindi sa nagmamalaki kami. But we gave up everything for God's work. Sa gawain ng Diyos. Marami po sa amin at yung prime of our life, ginive up namin yon at ibinigay sa paglilingkod sa Panginoon. Sinasabi po namin sa inyo, hindi madali ang paglilingkod kay Lord. Na kung kami man po'y nakakagawa ng something, pray for us. Do not, speak evil against us kasi si Lord po ang aming tagapagtanggol. Kasi si Lord ang aming pinaglilingkuran. Hindi po ako nananakot. Pero we have to make this a serious matter. Oo, kasi alam nyo, may mga tao umiiyak lang kay Lord. Lord, sinabihan ako ng ganito. Pero hindi sila gaganti sa inyo. Pag nag-pray yung kay Lord, hindi ako nagbibiro. Meron mga namamatay. Hindi ako nananakot, hindi rin ako nagbibiro. Pero meron. Sabi nung iba, ginagamit nyo lang yan. Hindi po namin to ginagamit kasi salita po ng Diyos to eh. Kasi kung walang proteksyon ng Diyos doon sa mga tinawag niya para maglingkod sa Kanya, di wala na lang maglingkod. Di naman pala ako poprotektahan ng Diyos. Pero proteksyon talaga ng Diyos yun, mga kapatid. Kaya mag-ingat din tayo sa mga pinagsasabihan na mag-ingat din lalo tayo sa mga, mag-ingat ka sa chinichismis mo, pero lalo kang mag-ingat kung sino yung chinichismis mo. Sometimes, merong nangyayari sa family ninyo. Totoo yun, mga kapatid. Baka may nagawa ka. Kaya lang, ang nangyayari, in denial tayo. Pero you cannot deny dahil yan ay salita ng Diyos. Gagawin ni Lord yun, mga kapatid. So, kung meron pong mga tao na ganito, ang sabi po ng Biblia, disassociate yourself from them. Sasabihan ka ng mga tao na, nako, mayabang na yan, ayaw nang sumama sa atin. Mamimili ka. Mamimili ka talaga. Ano mas mahalaga sa'yo? Kasi, sa totoo lang, gossiping is a sign of immaturity. So, mamimili ka. Gustong bang manatiling immature pagdating sa spiritual? Kasi hindi po pwedeng magsama sa dila mo ang pagpupuri at saka paninira sa kapwa. Mamimili ka. So, okay ka lang bang maband na mayabang ka na at lumaki na ang ulo mo kasi ayaw nang sumama? Or, sige, sasali na lang ako, basta wag niyo akong etsapuera, ha? Yun ang kinatatakot ng marami sa atin kung bakit pag may nag-uusap ng hindi maganda, hindi natin sinasabihan, huwag tayong mag-usap ng ganyan. For the fear of being alienated. Yun. Ngayon, alam nyo rin po ba na ang mga taong mahilig mag-gossip ay merong low self-esteem? That is why gustong-gusto nila sa kanila nang gagaling yung unang balita kasi doon sila nakakakuha ng anong tawag doon? Praise of man, oo. Doon nila nakukuha yung, ano ba yung word na hinahanap ko? Ha? Hindi
Hindi, yung natutuwa ka kapag ka, sa'yo galing. Affirmation? Ganun ba? Price reporter. Ang tawag doon. Price Oo. reporter. Oo. Now, yung approval. Ayan. Doon ka nakakakuha ng approval. Kaya, ang pagchichismis ay sign of low self-esteem. Kasi na-appreciate ka ng mga tao kapag ka sa'yo galing ang lahat ng mga nakakakiliting balita. Kaya ngayon parang, bida-bida ka. Pero nakakalimutan mo that gossip are words ignited by the flesh. Yun, mga kapatid. Grabe po ito. Kaya pala sabi ni Paul, make it your aim. Aspire to be quiet and mind your own business. Diyos me, parang harmless ito, pero may negative impact to both mental and physical, mga kapatid. Nag-i-increase ito ng stress, anxiety, and depression. Puwera pa yun, nakaka-damage to ng relationship mo sa ibang tao. Yung chinismis mo, na-damage yung kanyang self-esteem. Kasi sa sobrang pagkahiya niya, ayaw niya nang lumabas. Tapos ikaw na nagchismis, na-damage din yung sarili mo kasi wala nang taong magtitiwala sa'yo. Ito lang, kapag may taong ang lakas at parang casually, pwedeng niyang ikwento sa'yo yung tungkol kay brother or sister, ikaw din, kinukwento ka rin niya casually sa ibang kausap niya. Ganun yun. Oo, halimbawa, nagkwento siya sa'yo, uy, alam mo ba si ganon. Pagtalikod mo, gagawin din niya yun sa'yo, sa iba. Ganun din yun, mga kapatid. So, effects ng gossiping sa mental health, yun nga, nag-i-increase ng stress and anxiety. Yan yung nagli-lead sa various health problems. Depression, low self-esteem, yan. Relationship damage, yung erosion of trust, mga kapatid. Yun ang mahirap nang hanapin ulit yun. Oo. Sa physical health din. Alam niyo po ba na ang gossiping ay, according to studies, nakaka-weaken ng immune system? Oo. Kasi nga, yung stress hormone ng pinoproduce nun. So, baka kaya mababa ang immune system mo. Sabi ni Arnold, kakadaldal mo daw, ang daming mga bakterya pumapasok sa bibig mo. Kaya tuloy daw nagkakasakit. Tapos, ano pa ng physical exhaustion and fatigue. Hindi naman napapagod. Nakakapagod yung salita ng salita, mga kapatid. Ang pinaka-worst nito na nagagawa, nababiolate niya yung Psalm 133. Yung napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, hindi na. Because gossip produces conflict and division. Oo. Nagkakaroon na ng tension kasi may strained relationship na. Kaya minsan, bakit siya hindi na sumasama sa Baka na-trauma. Kaya ayaw nang sumali. So nagkakaroon na ng tension, nagkakaroon na ngayon ng conflict and division. So i-break natin yung cycle na yun, mga kapatid. Sa papanong paraan, be mindful of every conversation. Yun na nga, di ba, nung nasa sasakyan tayo, nung may isang tao na nabanggit, sabi namin, kung saan na naman mauuwi yan. So, iniba namin yung usapan namin. Iniba namin. Nung papunta kami ng Baguio, nung magkapatid, si Ariel at saka si Jeff. Yan, puro mga yung nakakatuwa lang, mga ordera ng mga walis na galing Baguio. O nag-order sila, naka-live kasi siya. O 550, sabi ni Sister Auring, ang mahal naman ng walis na yan. Sabi ni Ariel, may promo po. Sabi niya, kaya 550 yan. May kasama ng basura. Para magagamit nyo talaga.
Di ba? Sabi niya ganon. Tapos, habang kami nagbabiyahe, tinanong ko sila ng tinanong. Tapos ngayon, nalaman ko tuloy na di pala madali yung naging buhay nila, Brother Ariel. Di pala madali. Tapos, ngayon ko rin na kaya pala si Jeff, naging ganun noong lumalaki siya. Di ba? Sabi ko, ba't naman naging ganun si Jeff? Nambubugbog ng mga kapatid mo nung ano? Sabi ni Ariel, di ko nga po alam dyan kasi di ko naman pinaranas sa kanya yun kahit minsan. Yung pala, yun yung nakikita niya nung lumalaki siya. Di ba may mga bata na, halimbawa yung tatay niya, maraming chicks, sasabihin niya nung bata, paglaki ko, hindi ko gagawin yan. Hindi ako tutulad sa tatay ko. Pero lumaking ganun din. No? Yung pala yun. So, be mindful of your conversation. Pay attention po sa content, sa tono ng mga pananalita natin para hindi tayo umabot dito sa ganito. And avoid engaging. Yung mga gossiper ay natutuwa when you engage in them. Doon sa kanilang kwento. Pero pag tinayuan mo yan, titigil din yan. Kasi wala na makikinig. But when you engage, ang nangyayari po doon, nagbibuild ang kaaway sa atin. Actually, parang threshold na nga ang ibinibuild ng pag-engage dyan. Kasi mamaya, kahit na sutsutan ka na nung asawa mo, sandali lang. Kasi nakikiliti ka dun sa, di ba? Ano ba? Wala ba tayong kakainin? Sandali! Di ba ginaganon mo? Kasi naliligayahan ka pa sa pakikinig. Be mindful. When you say be mindful, mag-pay attention ka, maging conscious ka at cautious ka sa mga salita na pinag-uusapan. Dapat focus on positive interactions. Doon ka mag-focus. Doon ka sumali. Kasi lalago ka spiritually, liligaya ang buhay mo, matututo ka, magmamature ka pa. Kesa naman doon sa isa, ang daming mga negative na effects sa'yo. Oo, mga kapatid. So, limit your gossip exposure. Ano ka? Alam mo nang yun ang patutunguhan Pagka itong kapatid na to ay inupuan ka, alam mo na kung anong lalabas sa bibig nun, di ba? So anong gagawin mo? Limit mo yung exposure mo doon. Takbo! Umalis ka na. Or politely say, ay, sandali ha, may gagawin lang ako sa bahay. Maiwan ko muna kayo. O kaya, disassociate yourself completely to such. If you are concerned with your physical health and your spiritual health, disassociate from people na ganito. Kaya sabi niya, aspire. Aspire. Make it your aim, mga kapatid. Sabi nung sa'yo, joke lang daw yun, wag daw sumama ang loob mo. Nag-message tuloy sa akin Nalungkot na ako Hindi na joke ako. lang daw yun. Sige, okay. Huwag ka nang malungkot. Sige, hindi na ako panggulo. Props na lang. Hindi mo nasakyan, babe. Ano? Sabi ko, hindi na ako panggulo. Ano na lang? Props na lang. Ano naman yun? Oh. Sorry. Kasi, binitawan ko na kasi, baka nawawala. Oo, dapat nga. Oo. Sorry. Tapos na tayo. Sobra na tayo sa oras. Okay, mga Pero kapatid. hindi. Meron Kasi akong awitin na lang. Sige, awitin. 9:50 na kasi Ito.
Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa. Oh, yan. Maganda yan. Banal, No, tugtog Akinol. tayo. Amen, amen. Yan, tama yan. Awitin natin yan, mga kapatid. Kesa kung ano-ano yung walang tigil ng pagsasabi. Ito dapat ang ating walang tigil na pagsasalita. Taas? Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa. Mataas sa Pababaan inyo. mo. Sa lalaki, sa lalaki. Sige, isa Kuhanin pa. mo daw sa baba. Panlalaki. Kuhanin mo daw sa Sige, baba. ito. Saan hango to? Isaiah, no? Holy, holy, holy. Silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Minsan pa. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay. Ayusin natin, ayusin natin. Si. Okay na yung kanina niya. Kunin mo lang sa baba. Sige, Nog. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ikaw lamang ang tanging banal na makapangyarihan. Ang iyong kaniningay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ikaw lang, ika'y banal. O Yahweh, ikaw lamang ang tanging banal na makapangyarihan. Ang iyong kaniningay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ika'y banal. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan ang dapat walang tigil ang bibig natin sa kasasabi na siya ay banal. Yan. Para po sa ating mga may birthday sa araw na to, siyempre, happy birthday kay Sister Shally Bartolome. Sister Brenda Tabara, Brother Emmy Arieta, Brother Joseph Kaabay, si Saya. Oh, happy birthday, Saya. Brother Artemio Borja. Oh, tatay nila Jeff. Sister Renny De Leon. Si Renny Rose. And Sister Precious Jane. Wala apelido? Okay. Happy birthday po sa inyong lahat. And happy anniversary kay Brother Tom and Ate Mayet Maguire.
Anniversary pala nila. Yan. Thank you, Lord. Amen. Anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Okay, happy birthday and happy anniversary. Amen. Yan. Uy, para sa ating last thank you kay Sister Beng. Dito sa kanyang Psalm 34, 12 to 14. Ang sabi, would you like to enjoy life? Do you like to enjoy life? Amen. Sabi, do you want long life and happiness? Amen. Then keep from speaking evil and from telling lies. Oh, gusto mong lumigaya ang iyong buhay? Huwag kang mag-asawa ng pangit. Ang sabi rito, keep from speaking evil and telling lies. Yan. Dapat pala palitan yun. Gusto mong lumigaya ang iyong buhay? Tumigil kang magsalita ng hindi maganda. Ayun. Actually, malungkot talaga yung mga taong chismosa. Naghahanap sila ng kaligayahan sa pagchichismis. Pag lalaki, Uy, akala nyo ba walang lalaking chismoso? Mas marami. Actually, mas pangit ito. Kasi mas pangit sa lalaki pag chismoso. Kasi yung babae, di ba? Alam mo yung mga babae, maganyan. Pag di ba? lalaki, Parang na sa kanila. Pag Pero lalaki, pag lalaki, chismoso. Hindi na ako nagsasalita. Repeat new song of the week. Ikaw ang Diyos. Composed by Minister Ed Galietes. God bless you mga kapatid. And shh. ayan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos
sakop, at ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula man lang likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Second